is just the thickness. Doon si L pala sa aton nga first na soil. Then si H2 is ang thickness ka second na soil. Then are, wala din mnemonic, so memorize na natin. No? Si Z is at the distance kung di mo siya gusto i-measure. So from the pagitan sa duwa ka layer up until mo di mo siya gusto i-sumara. Di mo siya kung magsaka pa di or kinagawin. No? So ga-determine mo sa Japon yung positive or negative. Si Z na to. So muna na siya, direct sablan na sa yung tanan. Pero hindi niya siya main topic din ni C-page. Main topic ni C-page is ang natawag yung ligang flow nets, no? Or how to draw the flow net. So, giningatan nga, i-discuss. So, si flow net, meron na duwa kang klase ng curve. Ang duwa ng klase ng curve is what we call the flow line and the equipotential line. So, sino ni si flow line and si equipotential line? Si flow line is a line in which water molecules will travel from the upstream to the downstream. Meaning, pinahimuan kaalagyan si water na to. So may upstream side ka downstream, punta ka sa drawing na pagdiin ka labay ng water. Pupuntahan ko lang siya pa, paano siya maglabay. So paano ko na siya i-drawing, actually wala na siya, main na, kung ano lang ito or specific, kung paano ko i-drawing si flow line ko. Later on, meron na relationships between flow line and equipotential line in which nga dira na ka-base sa drawing sa flow net. Ang equipotential line naman niya is a line which the potential head at all points are equal. So, later may mga drawing today para makita nyo siya. Paano in the flow line and equipotential. Tandaan niya ang galing na these two lines are perpendicular to each other. So, mag-intersect naman sila, dapat perpendicular sila. No? Thus, if isometers are placed at different points along an equipotential line, the water level will rise to the same elevation. Same ang potential head nila. No? So, any point sa isa ka linya or same sa isa ka equipotential line, same na ang head nila. No? The figure on the next slide demonstrates the definition of the flow in equipotential lines for flow in the permeable soil. No? Pare. Meron ka upstream, meron ka downstream. So si flow line, imuhan niya ng linya kung paano ka mag-flow si water. So kabalo tama, alin sa taas, manaaw na siya, and malabay siya sa soil, magwa sa piyak. Nabalaban ng mga pinanghimuan ni water. Then, sa equipotential line, ang mo i-drawing ka na may intersection dapat dire, intersection din dapat nila at least almost na perpendicular na. Masingle curve sila, pero hindi man pwede nga doga super nagid nga X ang mga form nila. No? So, ibang tao naman na doga perpendicular sila magkungko with one another. Sa equipotential line, kung ang taon nyo din, no? Nagpunta ako sa duwa ka pa isometer. Pagpunta sa duwa ka pa isometer, ang level sa water sa duwada is the same. Same sila head or same sila potential head. No? So, maski hindi ko pa na-check, hindi ko na-check sa isometer sa pinakadalong, hindi. Pagsaka natin sa water, same na di level. Ang marang nagawag ka or definition ni equipotential line. So, ato isa lang sa kalinya. Kung a number of flow lines and equipotential lines na ang sinadrawing mo, ang tawagan na is flow net. Flow nets are constructed to calculate groundwater flow in the media. To complete the graphic construction of a flow net, one must draw the flow and equipotential lines in such a way that the equipotential lines intersect the flow lines at right angles. Again, perpendicular sila dapat mag-intersect. And the flow line, the flow elements formed are approximate squares. So, sunod sila. An example, damo na. So, flow net, tinatawag na kung damo na potential line ka flow line. No? So, kita flow sa ka flow line. Flow line. No? Katulatan na may define pa later sa mga additional na flow line. No?
So, mayroon isa, dua, tatlong flow line. So, meaning drawing niya ang alagyan to water in a sense. Then, ang drawing siya, nagkapitan sa line. So, dapat ang intersection nila, at least almost perpendicular. Same man sa dire, kananing intersection. No? At least ka-form sila 90 degrees. And also, si flow element, ang flow element ang are, no? Area na form na wala sa flow lines kay potential lines. No? At least almost square. Approximate square. Although hindi na siya mag-square kahit nag-curve ka, no? At least almost equal ang dili mo nga side no? Ang line sila at least almost equal sila. So hindi man pwede mag-drawing ka ng flow line ngalo meron ka sheet file, meron ka soil layer, iduwa ka height to water, hindi man pwede ngayon mo drawing ko yung flow line. Then meron ka impermeable layers lalo, hindi man pwede nga ang flow line ko do wala na yun. Malutam ang niya ka sa perpendicular. And hindi ko pwede ka pinakakamaya drawing ko pala sa line. Kahit hindi na siya square. No? So dependent na daw kung ang iyong mga drawing sa mga potential line, nga dapat makaform ka man approximate squares, no? In between the soil elements. So another example of a flow net in an isotropic permeable layer is shown ara do may dam, baga may islands to nga. So ang buwan na siya, hindi ang flow line nga do perfect or semicircular curve siya or do ka parabolic curve, pwede siya nga gusto ka drawing. Pwede siya nga do sinusoidal wave kung gusto mo. Pero kung lang kung sinusoidal wave mo siya, ay dapat talaga i-potential line that for perpendicular lines sa imong flow line. So mas mayo nga mas hipid na lang imong curve para maging mo kayo potential line hapos siya i-right angles. And hapos man nga do i-approximate squares ang ilang sa element. No? So ang malang ginaang duwa nga importante sa intersection ni flow line ng potential line is again perpendicular sila and the-form sila squares. Marami na siya. So may ara siya duwa mag-define si NF kag si ND, no? So sino ni sila ya? Si NF is the number of flow channels. So for example, mga potential line. So, kung isipon ka, pila ka flow channel or NF. Ang NF is, kung panumduman ka,
alagyan na lang ka water, no? Flow channel. So, ang flow channel na is, sabi yung flow channel. Alagyan sa tubig. Isa, dua niyo, and tatlo. So, there is a drawing yung NF is straight. Draya, or let's say today, pinati ang flow channel. And then word. Then, meron ka second na definition, CND, or number of drops. No? Si number of drops natin is kung pila mag-drop ang imong head. So, ang buwan na isang first K-potential line, this is your first drop. No? So, 1, 2, second drop, 3, 4, 5, tapos 6 ang release sa babaw. Dalaman na siya. Later on, makita nyo na may definition na potential line na siya. So, first drop, second drop, third, fourth, fifth, sixth. Ang manang ND is 6 months. No? 6 months. Dali first drop na second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So, ang ND ito niya is 8. Dali gawin. Right as trio. Pinatiya ka, NF. Kunin na lang. 5. Sinsi 5. Ate, isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C and D, paano mag 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasi kung ang pinakain niya, plus gilit, plus 1. So, ako ka na mag-isip, LS and SD. Hindi sila akong kailangan, sir. Pero may question sa dalanin sila. No? So, while constructing the flow net, meron ka boundary conditions. First, si upstream plus downstream surfaces of the permeable layer are equipotential lines. So, sino na siya? So, inigre si upstream, ang si downstream, equipotential lines na siya. So, kung magpapatuloy, pila kabilog equipotential lines ko. That organis na isip. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyang diya kabilog akon, equipotential lines. No? Lines area, number of drops. Kain siya. Next, anong bala? Si number 3 na lang. The boundary of the impervious layer and the impervious sheet pile is a flow line. So, ang impervious sheet pile na niyo, tagang alis talong, flow line ni siya. No? So, kung mga kumat naman ko, pila ka bilog akong flow line, consider ko ni 1, 2, 3, 4. So, 4 na bilog ako niya nga flow line. Pero, ako niya nga number of flows or number of flow channel is 3. Dahil niya, si NF is flow channel. Si flow line niya, nadugang ko isa. 1, 2, 3, 4. Dala na siya. So, kung magbalik ko kay Dam, mamangkot pa din, pinakabilog ako na equipotential line. Dala niya siya. So, 10. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo na ka. Equipotential line. Dala ang kilid. Upstream to downstream to surface. Mamangkot naman ko yung flow line, plus 1 na. So, 6. So, di na 6. So, aring 1, 2, 3, 4, 5, 5, di na ito 6. Ang tanan nga sa loob sa matundang flow line na siya. Since flow line si Ale, no, si sheet pile na sa dapat
ang mga ikumplex sa line na perpendicular man natin. No? So, ano yung pagdiriman? Kaya mag-intersect ka dapat kay flow line, kay potential, right angle. So, sa talo, business babaw, dapat naka 90 degrees mo na to. Dala si babaw, si talo, when it comes kay drawing. So, muna nga siya ay Brownets, no? So, paano siya isolve si Brownets? So, kung i-zoom in mo ano si Flownet, ang mansuraya, meron kay potential line, meron kang flow line. So, di ba, assume tama approximate square sila. That's why, nga si L1, a distance between two kay potential line, same man dapat ang distance mo between two flow lines. No? Dapat i-equal kay approximate squares. Again. So, magsuma ka na seepage, kada flow channel ay formula. Kada flow channel, or delta Q, is equal to KH over ND. Dili na naman sila si ND ka. If totality ka, no? So, bilog mo ang flow net, so maling formula. Q, K, H, and F over ND. Si K, naka mo na, sila na. Si hydraulic conductivity. Si H, sila na si H. Si H is the difference between some upstream and downstream yung water level. So, NF and ND ang define na yun. So, sir, paano if hindi lang mo ng drawing na square? So, pwede man na siya. Ang imuon lang galing, may ma-form ka mo nga bagong variable which is si n. No? Bago ka mga variable nga n, hindi na equal si L1 mo kag si B1. No? So, lainay na sila. May ratio ka na ma-form. Diba? So, ang formula, madugang ka lang n. So, madugang ka lang n. Example, ayaw mo lang kinandi. Super rectangle lang isa, so wala kang choice. Ang imo, ay maligaling niya kung drawing yung India, i-measure mo na siya. No? So, may roller. So, pila niyo. Pila ni sa pagpila mo ng line. Kasi i-ratio mo sila. No? So, paano na siya i-simuon yan F? Like, for example, sila, si babaw, pag si first, pag si second na flow channel, ano, is na-square pa. No? So, ang i-ratio is 1 pa. No? So, equal. Si third galing, hindi na rin mapego. No? Wala naman din sa mo. So, nag-ratio sa mga 1 is 2.38. So, kung mag-isip ka ni number or NF, hindi na siya 1, 2, 3. No? Ay, di ba ang NF ka kung wala to, 3, 3. Hindi na siya 3. Matabo na siya 1, 2, kag 0.38. No? Hindi na siya mag 1 gig. Termination na siya. So meaning, ang NF mo diya is not 3, but 2.38. Mas magamay siya. So ara, si first 2 ka no, di ba? Q, K, H, and F, and D. Si NF, do siya na si 2. Pero ang third is naka-ratio na. No? Ang muna nga, ang whole nga equation is 2.38 KH and D. Kung nataon ta, ang formula is NF over ND dito. So, si NF ta is si 2.38. So, sir, paano naman namalaan nga hindi siya 1? So, dapat naka-state. Kung wala naka-state, i-assume lang 1. Kung kamuyan na drawing, no, sa flow, so, i-measure nyo nila dapat kung pinanong ratio. No, kung hindi mo siya mag-square.
So, amo na ang drawing ka, man taon man nga do, approximate square siya. An example. In flow net, flow around a single sheet pile in a permeable soil layer, so may saging hatag na Kx is equal to Kg equal to K. Pila? Ang value? 5 times 10 kilograms. 3 positive. Cm over Cm per second. So, meron A naging hatag. Then, na-figure ang slide no? So, letter A, how high above the water will rise if the piezometers are placed at points A and B. So, 0 figure. Kita pa ng figure. Hindi ka po. So, define na lang. Total ay si H1, si H2. Si H1 is the height sa upstream water. Upstream. See? 5.6. Si H2 is 2.2. So, si H ta, sinanay yung definition, sini? Difference, di ba? Sa pila? May H na ko, may K na ko. Ang pamangkot, una is pila ka ng height of the water point A, point B. No? So, para sa nabalaan, waon ta ang height sa drop. No? So, bilang height sa kada drop. So, kung bago na mabalaan, kailangan sa mabalaan na ay si NC. So, na sa NF. So, pila ka ND? Drama, flowing, DND. 3. Tapos. 6. 6. Apa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinaya ka NF. 3. By 3. Kailangan na dapat? 2.38. At 2.38? Ay, mag-atag ratio. Huwag na nag-atag ratio, 3. So, paano na mabalaan si HD? This is just simply height difference over some number of drops. No? So, kada drop, pila ang measurement niya. So, this is 3.4 over 6 or pila na siya? So, para mabalaan ang water at point A, ang imong unta, si HA, ang original height ng water mo is 5.7 meters. Ikapila siya ka-drop.
6.8. Pika, Buta, Ito pala siyang drop. Earth, Kahapon, Kauna, yung first siyang drop. So, utang mo na, minus first yung drop times kung pila ka height ka drop is, or ang height ka drop, pila si HA. So, maning answer. Sa height kay 0.8. So, meaning kung magbutang ko na isometer, magsaka na sa hasta na siya kay 5.03. On reading. Then, si point B yan. Ikapila siya the fifth, no? Gisip ka. Alin dire, those is 1, 2, 3, 4. So, ito fifth siya mag-drop. So, this no 1 times 5 ko na siya. Yung fifth drop siya. Then, lahat sa drop. So, pila si HP? 75. Minimum buta ko na ito isometer ka point B. 2.75 na ang height to water ko. Kung nataon ka, kung magkanto ka sa last na drop, or din ang last na drop, ang sababaw ng elevation, so dapat mag 2.2 siya, diba? So, right away ang pinaka-last lang at last drop sa may water. Ilan na? 6. Ilan na? 2.18. 2.18 or estimated, himbalik ko mo lang eh. No? Ang 2.2. So, mo lang ang to paglabot na kay piya ka size, 2.2 na lang. May lubot siya. So, mo lang na siya mag-answer kay H or ang isometric levels. So, letter B, the total rate of seepage. No? So, total rate of seepage, sino na siya? CQ. Anong formula? K, K, H, and D. And D. Yan na hindi. Dalawa. So, kompleto na? Kompleto na. Ano ba tayo diba? Si H pila? Pila si NF? Pila si D? May convert pa ba? Either sa luwa. Tawag na ng mga units. Depende sa iyo kung ano yung convert. So, convert na lang si meter. So, pila sa Q. Pero wala na yung mga answer. Wala. Kay CN, yung talaga na siya. Si N, pwede mo siya makonsider kung bilog mga drawing parehas ng diaphragm. Last? 674,333.333. Millimeter squared. So, mga vacuum. Exam. So, for this problem, nakabutang siya AX
is equal to KC. Meaning siya na isotropic soil na siya. Isotropic ang area is discussion sa anisotropic soil. So ano lang kinalain? Hindi na equal si Kx and si Kc. So ano matabo kung hindi sila equal? Ma-change yung formula to this. Square root of Kx Kc. Dapat mag-exam, no? Basit lang ang butang na isotropic soil. Tapos ikaat ka mo Kz is equal to. So magpapaka mo, sir, kung nag-given niya Kx, ang butang na ganyan na isotropic siya. Dapat equal na. No? Pero kung nakabutang anisotropic, ang Kx ang ihatag, dila na akong duro matingalan. Kulang yung given. Kumbaga, di ba? Boss. Homework exam yun. Hindi homework exam, sumawag na na-japon. So, medyo na ina ang formula ni anisotropic. Bagaan lang terma, si isotropic at si anisotropic. Lainay na sila. So, ano lang kinalain ni anisotropic soil is kung mag-growing ka, no? For example, isotropic ko na. So, paano siya? Tanan naka-square, tanan naka-perpendicular. So, himuod mo lang malain lang imo scale, no? Sa dependent sa Kx and Kz mo. So, imbes nga mo ng original drawing ko kay anisotropic, sa birthday mo siya stretch. Biglayin lang ang scale, no? So, paano mo na siya i-drawing? So first, adapt ka vertical scale kung gusto ka ng scale. No? Example B, gusto ko 1 meter ang sakap na out. Then, si horizontal scale, isumahon ko siya basing kay Kx and Kz ko. Given. No? So, horizontal scale is equal to square root of Kz over Kx times ng vertical scale. So, kung vertical scale mo is 1, so, para mukha mo si horizontal scale, call ko na yung formula. Para mag-drawing ko, naka-scale na siya mismo. So, ang tsura ginaya dapat sa imong flow net is hindi na siya square, rectangular din na siya. Kahit yung scale mo siya, yung stretch mo siya, kung baga. Basing kay Kx and kay Kz. Pero the rest of the formula or ang definition ng mga formula same na sila po talaga. So, example, ari ka na yung mag-drawing ng flow net. Nang gusto mag-drawing? Orange. Jerry. Filipino. Sino yan siya nag-drawing nga? Artist. Ako na lang drawing. Dalang siya ay. Dito yung drawing mo sa canvas, no? So, kung gusto ka paano mo siya, i-drawing di ka mauna. Pwede ka pa-start sa exponential, pwede ka pa-start sa flow line, no? So, subong, example, ma-start ko siya ako ng exponential line, no? So, sa pati ba rin tagbal ulit, no? Pwede ka man kaputang niya naman ng straight-o. Connect mo lang siya, pwede na. So, mga siya, no? Tapos, sa yung straight sa loob. Wala na siya limit kung pila kami yung drawing ko. So, kay straight mo na din, pwede na yung straight na lang yan na lumalit yan din. Straight na din ko, no?
drawing ko flow line. No? Si flow line, ikaw na lang tayo banda. Ano mag-approximate square shadow. Diyan na lang square to. Diyan na lang square na tayo. So, like this, tama na yung drawing, no? Sila ang NF ko diyan. 1, 2, 3. 3. 3 na 3. Ilang ND ko diyan? 8. And F is 3 and D is 8. So, kung ako, and F is 3 and D is 8. Tapos, maraan ko siya maano sa trophy, kaya nagdapat sa mismo values sa vertical and horizontal direction. Kahit na yung activity. So, pila si KX? 4 times 10 to the negative 2 per second. Pila si KG? 2 times 10. Horizontal, vertical. No? Ano na lang ko lang po? Formula. Ang Q. Ano yung formula niya? Square root of KX, KZ, H, And that or ND. so, ano na lang ko lang? Pila si H? 6.1. Kaya wala mong matulis siya. So, ko ko ng directly. Square root of 4 times 10 negative 2 times 10 negative 2 naka mm per second. Si H ko nga 6.1. NF ko nga pila? 3:8. Ano dapat galing? Ano? Save siya kung paon naka cubic meter per day per meter. So, convert na. Mag-save. That's right. 24. So, naka-day na ako kung naka-meter. Pila si Q? Point? 8. Mana? Mana saksi basic? Float? Wala nito yan. Wala nito yan. Isa-isa kayo. Mana sa trade? Tidak kain ke kasar trade. Para di awal bugatan. Jadi juga ini sebenarnya. In situ stresses. So, hari naman niya, in situ stresses, engineers need to know the nature of the distribution of stress along a given cross-section of the soil profile. So, before ta mag-start construction, diba, kabalo ta sa stress na gina-produce na sa soil profile na to, diba? Sa system
Tanan. Wala na. So, nakuha na lang sa profile niyo? Yeah. Yes. So, kailangan nyo na ang kailangan nila ka data? Q. So, ang Q galing wala ka pagiging nasol. Disupot na pala siya. Pero ang muling panugod sa para mapata ang bearing stress. Bearing stress, di ba? Sa kapag soil. So, ano siyang start? This means that they need to know what fraction of the thermal stress at a given soil mass is carried by water in the void spaces and what fraction is carried by the soil skeleton. So, when a foundation is constructed, changes takes place in the soil under the foundation, and it is necessary to estimate the net increase of vertical stress in soil that occurs as a result of the construction of a foundation so that settlement can be calculated. So, dapat mabalaan ta si vertical stress before na mabalaan ang soil settlement. Si soil settlement, ang muna siyang i-discuss kay chapter 11. No? So, dito na mabalaan, pagdatampo sa akong foundation, pila ang hulog sa akong nga building tayo. So, hindi na siya example, may ara ko NGL. Kung pagtungtong ko sa akong nga building, hindi na ko manaog na siya. Pero may ara ka na, tinatawag sa chapter 11 nga kung ano siya kasi sa doon. No? So, hindi ba na siya nakadakong yun? Nakibot ko guro kung pagbutan sa foundation nyo 1 meter, hindi pa na ako. Delikado na guro sa building. Magawa na, no? So, ba na siyang iyos na. May naman na siya. Kung mag 1 meter na lang panahon, pagbutan sa foundation, like yun ako sa building kayo. Kasi, pwede kayo matipag na bilog kita na doon. So, careful lang when it comes case sa doon na sa mga check to that line. The engineer also needs to know the vertical stress increase in soil caused by various types of loading, no? Based on the theory of elasticity and treating soil as a coated load. So, kung muna ina-design naman sa foundation, di ba? Pwede siya maging mat, pwede siya maging combine, pwede siya maging strap, pwede siya maging isolated square. Pero ang natunaan niyo pala mata, is si isolated square. So, lain na treatment ka for lain naman nga coatings. May hingarap pa mga construction companies sa Singapore. Wala. Meron. Wala. Sa Singapore na lang. Universe na lang na may kumpanya na naman doon. Ay, kung so, for the mga kita, ang mga construction in Singapore, sinisa lang. Parang distort it, man lang no educational trip mga dyan, educative. So, para ba na lang ang practice mo dito? Ang para direct. Tapos mag-ubra na ka mo din, may patigal na Singapore day. So, depende nyo ito ata ang stresses, in situ stress. So, first, i-discuss si total stress. Si total stress is termed as sigma. Subong sa ito. Total stress. Sigma. Ano siya? Sigma nila? Sigma. So, kung plain lang ito sigma, total stress na. Kung ang tawag na sa equation ni sigma is, may duwa siya ka, may left side and right side sa equation. Si left side is H gamma water. Si H is the height of water table times the gamma water. So, ang makita natin is height times unit weight. Sa PIAP, height times unit weight man. So, laban-laban, hinahimot na din, among ginaya, height to unit weight, yung multiply na. So, again, sa left side, puro water. No? And sa right side is the depth of
point A or the depth of soil at a certain point times the unit weight sa saturated soil. So may gawa ka layers sa imong vertical stress. One is due to the water and the second is due to the soil mismo. So example, si point A day, may cause the vertical stress si water mo and as well as the soil. Sa hydraulics aliwan ako ng discussan sa buoyant force, minadiscuss naman na siya ang effect ni water na sa babaw sa aton nga structure. Kung inlob-lob ka na ang isang sphere sa water, may effect na si water na sa babaw. Nang ginahin mo iya, pinag-positive ka panaog ni si object na to. Amo na ang may object mo kung wala sa babaw, pero tawag siya. Pero kung i-try mo na siya po sa dalo, bunti na siya manaog. Kaya may ara ka vertical force na manaog. And which cause vertical stress man. So parehas na siyang concept sa ating soil. Dahil area, may upod rin yung soil instead of purely water lang. So the total stress in a given equation can be divided into two parts sa pagmamahal ko. One is carried by the portion of water, and the second one is the stress carried by the soil grains at the points of contact. So dapat kabalo ta pila ang vertical stress sa per depth sa aton nga soil profile. So paano ka na soil profile? Gina-formal testing ka na siya. So makuha ka na points, meron na standard, no? Basically DPWH or kung private na company, meron na sila ilaod set of standards kung pila ka number of roads per square meter na siya. So sa mabuo, nakita ka ako for road test. Picture lang. So may equipment na siya taas, tapos damo-damo na siya klaseng overall, no? Merong iban na straight siya ng tube, tapos may water jet na labay, tapos wala mo may soil ka, may tube, no? May tube na din na gina-insert, tapos magwala na siya sa other side. Duwa na siya. Mera, dako nga tube, yung may gamay. Tapos sa gamay, dira na magwa sa tubig, ang magwa ito nga soil, i-push siya pa sa kat. Ito siya isa. Isa naman niya, kung soil profile ka lang mayara na ito drill, para pagwa mo, makita mo layer ng soil. Pwede na siya. May specialized na siya guys, si Amga pang for road testing. May lagi na mga companies nga specialized na nila for road testing. So, it stresses, meron ka second na ginatawag which is mu, no? Or tawag today is pore water pressure. Ang other term today is what we call as neutral stress. Si pore water pressure or neutral stress. So diin na siya mu is referred to as neutral stress. So ang total ng equation ka is right. Pero ang equation na ginahimo is effective is equal to total minus pore water pressure. Kasi effective yung prime lang. Yung prime lang si effective, so total minus pore water pressure. So may ulang na siya. Dali lang, sa hindi nga topic na effective ang stress. Stress yung effective natin. Sabi na depends. So, calculate na si total stress na. So, paano na siya i-solve? Larry, for example. So, meron ka
soil profile, no? With given unitoids. So, ang question is, calculate the total stress for water pressure and effective stress at points A, B, and C. So, sisaw ka. So, point A, pila ang, wala ka sabi si pore water pressure. Pila ang pore water pressure at point A. So, nagkaon ka, may tubig ba sa babaw sa point A? Meron, wala. Wala. So, meaning, our pore water pressure here is 0. Ay, wala tubig sa babaw sa point A. Next, si total stress. May ara ko any material on top sa akon point A? Wala man. So meaning, total stress ko is 0 man. No? And by effective is equal to total minus pore water pressure. So 0 man si effective. No? Ara siya sa pinakababaw pala. So meaning wala kang stress na ina-induce that. Kaya wala man na force na i-apply. Except otherwise, kung magbutang ko loading. Kung butang ako na loading, sample lang tungtong na ko na foundation ko, meron na ko total stress. Diba? Dugang ako total stress. So pwede na ang meron. Next. At point B. Kailangan for water pressure ko as point B. May water ko on top. Point B ko. Right side lang ang so ano yung for water pressure. May water wala sa babaw. Wala. Kung wala, zero lang ang sabot. No? So si for water pressure is dependent upon your groundwater table. Next, si total stress. Meron ako any object sa babaw sa kapon na point B? Yes, dry sand. Dry sand. So di ba, bago yun na height times centimeter ko nila sa laban. So bilang height sa dry sand. So 6 times 16.5. Bilang si total stress ko. Wala naman ko diba-iban. Kung may loading ko, may flash ko din. 99. 99. So sila si effective. Total minus 4. 99. So same lang. 99 lang. Next si point C. May water na ko on top. So point C ko? Yes. Yes. Yes, no? Kaya groundwater table, nasa babaw. Yes. So pila ang height ka water? 13 lang no? Kasi naman 19 na. 10.84. So ano? 12. 127.53. 127.53. Total yan. So tanan nga lang sa babaw yan. Pwede ka kaliwat na 6 times 16.5 plus 13 times 19.35. Hindi ko yung mag-water din. No? Ay sa certain man yung aras babaw. Hindi dyan. Tama na yung mag-solve na kayo total stress. So pila si total stress? Six times 16.5. 349.25. 349 point. So pila si effective stress ko? 2, 1, 7, and 7, 2.
Wala na kasi buwa sa 4 total ka-effective. So, dito na pag-i-complicate. Ano siya kung static ng case. First case ito na siya. No? Next is what if may seepage? Naman ito po. Yung seepage, sino nga yung seepage? Ito pa kapay seepage. Anong seepage? Ang Q? Seepage ng sige. Sakto man. Yung seepage na to is diagonally. May duwata ka types. May upward and may downward seepage ta. No? So, ano matabo if may upward seepage ta? For example, meron ka aparatos na manihimo. Meron ka valves na luming open mo siya. Ang water is kasaka. No? Nakasaka kang flow ka water in which, yung butang ng direction, tapos open natin sa babaw nga kung maglapaw na ang tubig, magwa lang siya. So, pagbutang niya pa isometric level, at point C kung point B, nagsaka ang water level. Ay tungkol na sa upward seepage. Na dapat diba kung wala niya siya, ang valve, same na niya ang level nila. No? Sa water na to. Galing, manaog siya. Dapat, ang original niya kay kapanaog man yung water level. First of all, kay meron ka upward seepage, nagsaka man yung mga isometric levels, samtang kapanaog ka. So, ano na siya matabo? No? The height of water in the standpipes give the pressure head, which gives the pore water pressure when multiplied by unit weight. So, matabo, balain lang yung heights, no? Kayo mo nga layers. So, try na rin yung anong equation ng ala. So, at point A, pila si pore water pressure ko? At point A. 0. H1 times wala pa kami nasa biyahe question na natin na H1 times infinity water, no? May arak tubig pagtapong point A. Pila ang total stress ko? H1 times infinity ni water. Pwede man siya yung soil. Sa water siya jackpot. So, pila si effective ko? 0. So, at point, ito na ito si point B. Pila si pore water pressure ko? H1 plus H2 times gamma water. Ma? Yes. Wala. May saka pagid. No? Ay base sa isometric levels at point B ni saka yung aton nga water table. So may plus 2 H. Apa? Times gamma water. Nakakilid. May point B. Plus H pagid ko. So meaning, at point B, dira yung water table. Alin? As dalo. So, si total stress ko yung galing, pila? H1 plus H1 plus H2. Okay. H1 times 2 plus H2 tuloy. Na. Tama na. Hindi ko na magdalog si kamay nga yun. Hindi na. Tama na saya. Si effective, minus ko lang rin kung pilang mo kitang mali. So, hindi ko na mag-direct sa sabay na si effective. Si point C yan. Z plus H1. Ilan
plus Z plus X1 plus ratio na siya. Di na siya halil. So, ang ratio na siya is the ratio between sa aking hydraulic gradient. So, I is equal to I, or H over L, di ba? Si hydraulic gradient. So, ang H kasubong is ang kamay nga H, or ang difference in height, di ba? Ang siyang maximum. And ang maximum na nag-bend water natin is si H. Sato? Yes. Pero at point C, wala ko kamalo kung pilaan ang height yan. So let's term it as sigma 9 over Z. Z. Kapan ang nabyan water. So para mabalan ito sa Z, dirayan ako ang formula na or ang ratio ng H over H2 times Z. Yan ang salin. So Z plus H1 plus H over H2 times C times Yes. Kailan si total yan? H1 X1 gamma 1 Z1 plus gamma Z plus si effective minus na naman dyan. Bilang mo yung values na naman. Gets lang? Yes. Anong effect ni si Page? Sa high pour water pressure lang sila panlaban ga effect. Diba? Then due to seepage, meron ang traditional term which is the critical hydraulic gradient. No? Si critical hydraulic gradient is ang time nga ano tawag ni kung gan tama magdako si for water pressure kay total. Ay naman tabo kung mas dako si for water pressure kay total stress. Ano matabo sa effective stress na to? Negative. Negative siya. So, meaning, may upward force ka na yan na-produce. No? May negative na. Ang negative din sa bumasaka, no? Upward force. Kaya na nang-discuss is panaot force, or vertical stress panaot. So, na isa. So, kung negative, may upward force ka, ang nangwa mga salog ka lang may kabulto. No? Kaya may upward force na halin sa imong soil na hindi kaya sa imong salog. So galing as engineer, sinita nyo diba gusto nung namatabo. Kung gusto nyo, di nyo lang, no? Na. So, ibuwan na kung matapka limitation sa ato na ano tawag na limitation may hindi mag-negative na ato ng effective stress. So, ang lang ang zero na sa si effective stress na to. So, while zero na si effective stress, may na-form tama ICR or hydraulic regular when H over L na ay na siya. So nag-form ka or nagwa si critical hydraulic gradient in which naman zero si effective mo. So kung sumahon na si ICR, masolve na ang equation. So Z y prime Z gawa prime minus ICR B gamma water is equal to 3. Ano yan? Harap mo sa dito. Si ICR